pangalan ko. Plano ko sana. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. Muli po ay malaking pribileyo na sa umagang ito ay makapag-aral po tayo ng salita ng Diyos at ganoon din po sa masamang makapanalangin mula sa iba't ibang dako po ng mundo. Tayong lahat ng mga tinawag ng Panginoon. Diyos po natin ay mabuti. Ito po yung araw at huling araw ng taong 2025. Papasok ang taong 2026 at nakita po natin yung kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kanyang mga pangako ay lagi po nating naranasan at patuloy na mararanasan sa mga susunod pang mga panahon. Salamat sa Diyos. Karapat dapat ang Panginoon sa ating mga pagpupuri at mga paglilingkod. Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ako nga po ang Pastora Beth Cruzado mula po sa lugar ng Tigwi, Door of Faith Church. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy na sambahin at pasalamatan ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay magbabasa sa salita ng Diyos mula sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Basahin po natin sabay-sabay ang salita ng Panginoon at pagkatapos nito ay dumulog tayo sa ating Diyos na pinaglilingkuran. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ang sabi po dito, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin. Diyos na mabuti, tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong kabutihan, sa walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagsama po ninyo sa bawat isa sa amin. Dumudulog po kami sa biyaya ng inyong trono. Anumang mga pagkukulang, mga kakapusan, Panginoon, mga kasalanang nagawa namin sa inyong harapan. Alam po namin, pinagindapat po ninyo kami at pinatawad sa lahat ng uri ng kasalanan. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagsasama-samang pag-aaral at pakikinig ng inyong salita. Pagsama ng banal na Espiritu ay sumagana sa aming lahat. At sa pamamagitan ng inyong salita ay patuloy pong lumakas, patuloy na mahamon ang aming buhay paglilingkod sa inyong harapan. Salamat po, napakabuti ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako. Pagpalain po ninyo ang araw na ito para sa amin. Patuloy na maging pagpapala po kami sa inyo bilang inyong mga anak. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ay salamat po sa Diyos kung mayroon pong isang dapat sumagana sa ating puso ngayong panahong ito, na nakita po natin na ang Diyos ay naging tapat at mabuti sa ating buhay. Sa taong 2025 ay ang damdamin na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Katulad ng ating pong nabanggit o nabasa mula sa salita ng Diyos, na ang sabi dito ay magpasalamat kayo sa Panginoon. Unang tanong na dapat po nating mabatid ay bakit po dapat pasalamatan ng Panginoon? Sapagkat ang salitang pagpapasalamat ay hindi lamang po ito basta ginagawa natin dahil nararamdaman, kundi isa sa dahilan kung bakit dapat pasalamatan ang Panginoon. Mula sa kanyang mga salita ay binabanggit niya na magpasalamat kayo sa Diyos. Ibig sabihin, inuutos ng salita ng Diyos na dapat at karapat dapat nating pasalamatan ang Panginoon. Pangalawa, ang sabi doon ay sa lahat ng panahon. May mga pagkakataon po kasi mga kapatid na hindi natin nagagawang pasalamatan ang Panginoon sa panahon na hindi mabuti ang sitwasyon. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5:18, pasalamatan ang Diyos sa lahat ng panahon. Kasi po,
malinaw at alam natin bilang mga anak ng Diyos na hindi sa lahat ng panahon ay mabuti ang sitwasyon. Pero inuutos ng salita ng Panginoon, sa lahat ng panahon, dapat pasalamatan ang Panginoon. Una, nabanggit ko sa inyo kanina, ito'y ipinagagawa mula sa salita ng Diyos o ng Panginoon na dapat at karapat dapat pasalamatan ang Panginoon. Pangalawa, hindi lamang sa panahong mabuti ang ating pinagdaraanan o nararanasan, hindi lamang sa panahong mabuti ang ating pakiramdam, hindi lang sa panahong tayo ay may masaganang pagpapala, kundi nabanggit sa lahat ng panahon, dapat pasalamatan ang Panginoon. Mga kapatid, may mga pagkakataon nga po na hindi tayo nakadarama or hindi natin nararamdaman na dapat pasalamatan ng Panginoon. Bakit po? Mahirap yung sitwasyon eh. Hindi sang-ayon yung pangyayari sa iniisip at nararamdaman natin. Pero hinahamon tayo ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng panahon, karapat dapat pasalamatan ng Panginoon. Isa sa dahilan at pangatlong dahilan kung bakit po dapat pasalamatan ng Diyos, nabanggit po dito, sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Mahirap unawain minsan kapag tayo may sakit. Hindi lang basta sakit halimbawa ng ulo o sakit ng tiyan, sakit ng katawan, kundi may mga panahong yung sakit natin parang walang lunas. Karapat dapat kayang pasalamatan ng Panginoon. Karapat dapat kayang siya'y bigyan ng papuri at paglilingkod. Walang nakabilang sa salitang lahat ay dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kung bibilangin sa ating mga kamay, siguro po yung ating naranasan sa taong 2025, marami at kulang ang bilang ng ating mga daliri para pasalamatan po ang Diyos. May mga sitwasyon pong hindi mapag-unawa ng tao, pero ang lahat ng yun ay kalooban, niloob ng Panginoon at ipinadanas sa atin ng ating Diyos na mabuti. Sa Awit chapter 106 verse 1, ang dahilan din po kung bakit dapat pasalamatan ng Panginoon ay sabi na ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Isipin niyo yun mga kapatid, pag ang pag-ibig ng Panginoon ang ating nararanasan bawat araw, hindi po tayo makakadama o makakaisip na ang Diyos ay hindi mapapurihan. Hindi natin masusukat ang kanyang pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase kung gaano tayo kabait, kung gaano kalaki ang ating mga paglilingkod o karami ang paglilingkod nating ginagawa. Na sa kabila ng lahat na may kakapusan ang ating mga paglilingkod, ang pag-ibig niya ay nananatili bawat araw, bawat oras. Diyos natin po ay napakabuti. Ang totoo, yung pinadadanas po sa atin ng Diyos, simula nung 2025 January hanggang 2025 ngayong buwan po ng December, marami ang dahilan para purihin natin ang Panginoon. Isa sa magandang halimbawa po ay si Job. Kaya nabanggit yung tanong na kailan natin dapat pasalamatan ng Panginoon. Alam natin po ang kwento ni Job na yung kanyang asawa sa panahon ng pagdurusa ni Job. Sinabi ni Mrs. Job na, Job, nakita mo ang iyong mga anak at ang kayamanan, mga ari-arian natin ay nawala. At ngayon ay ikaw ay may sakit na hindi pangkaraniwang karamdaman, na halos walang solusyon, wala nang remedyo sa iyong sakit. Ano kaya kung maitakwil mo na ang Diyos mong pinaglilingkuran? Ano po ang sagot ng isang matinong anak ng Diyos, isang matuwid na lingkod ng Panginoon na nabanggit niya, sa mabubuting bagay lang ba at mga pagpapala, pupurihin at pasasalamatan at paglilingkuran ng Panginoon? Kundi sa halip na itakwil ni Job, sumbatan ang Diyos o iwanan niya ang kanyang ginagawang paglilingkod,
sa sukdulan ng kanyang ginagawang pagtalima sa kabutihan ng Panginoon, nanatili siyang nagpupuri at nagpasalamat sa Panginoon. Kaya malaking bahagi po sa atin bilang mga anak ng Diyos. At kung mayroong unang nagagalak, ay ang Diyos sa kapag tayo nakakaranas ng matinding pagsubok, matinding suliranin sa buhay natin, yung puso po natin ay punong-puno ng pagpapasalamat, pagluwalhati, pagdakila. Kasi po kapag tayo ay punong-puno ng pasasalamat, kasunod na nun ang mga pagpupuri natin sa Panginoon. At ang Diyos po ay patuloy nating mararanasan. Talagang siya po ay walang hanggang Diyos. Ang kanyang pagiging walang hanggang Diyos ay hindi lamang yung siya mananatiling buhay, kundi ang pagiging walang hanggang Diyos niya ay yung walang hanggang pagsaklulo niya sa bawat isa sa atin sa lahat ng sitwasyon. Kaya salamat, mayroon tayong Diyos na mabuti, tapat, dakila at maaasahan. Dito po sa ating pag-aaral, kung ating pong itatas ang ating pagbabasa mula sa salita ng Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5, hindi lamang sa mga karamdaman, mga pagpapalang natatanggap natin, ang dahilan kung bakit dapat tayo magpasalamat. Basahin po natin yung 5. Aklat po ng Thessalonians chapter 5 verse 9. Ang sabi po dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit dapat pasalamatan natin ang Panginoon, na dapat po tayo karapat dapat sa puot ng Panginoon. Karapat dapat tayo sa parusa na nakabantay sa atin o nakahanda dahil sa ating mga pagkakasala. Pero ang sabi doon, pinili tayo ng Panginoon hindi upang bagsakan ng kanyang puot. Ano po yung ibinaba sa atin ng Panginoon? Yung kanyang matinding pag-ibig, at ginawa niya ito sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang buhay. Binigay niya yung matinding pagmamahal sa atin na hindi sa panahong tayo yung mga taong mabuti at mapagpasalamat, kundi alam natin mula sa lumang tipan, ang mga pinili ng Panginoon ay hindi mapagpasalamat, bagkus mapagreklamo. Hindi sila punong-puno ng pagpasalamat. Sa kabila ng pinapakain, nakakakita ng maraming himala. Sa halip na ang kanilang puso'y mapuno ng pagpapasalamat, ay puno ng pagrereklamo. Pero hindi yun ang binigyang pansin ng Panginoon. Hindi yun ang pinag-ukulan ng kanyang paningin para ibagsak ang matinding puot sa tao, bagkus nakita niya na ang tao'y mapagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Hindi nakababanggit ng maraming pagpapasalamat sa ating Panginoon, pero iniukol pa rin po niya ang kanyang pagmamahal. Bakit ang sabi dito ay, hindi tayo pinili ng Panginoon o ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba isang malaking pagpapala na sa atin? Oo, may mga pagkakataong wala tayo ng maraming bagay o kayamanan. Pero kung mapagtanto po natin o maiisip natin yung matinding pag-ibig sa atin ng Panginoon, marapat lamang na tayo'y mapuno ang puso ng pagpapasalamat. Sa halip na tayo ay tiyak dapat sa impyerno, pero dahil sa matinding pag-ibig ng Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng buhay. Hindi lamang yung buhay sa mundong ito, kundi isang buhay na walang katapusan sa piling ng Panginoon. Dito po ang sabi, bilang mga anak ng Panginoon at kanyang pinili, hindi upang bagsakan ng kanyang puot. Ano ang mga response po nating dapat ibigay sa harapan ng Panginoon? Pagdating po ng verse 9, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay, na sa kanyang muling pagparito. Isang napakalaking pag-asa sa atin mga kapatid
kung tayo po'y pinanghihinaan ng loob, hindi tayo nakakaranas ng maraming mga pagpapalang material. Pero minsan isang araw, babalik ang Panginoon at kung saan siya naroroon, isasama tayo ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, hindi na natin maiisip, maalaala yung hirap na ating nararanasan sa mundong ito. Kaya dapat nating pagsikapan talagang paglingkuran, mahalin, igalang at pasalamatan ang Panginoon. At bilang nakakaranas ng pagliligtas ng Panginoon, verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyong noon. Mga kapatid, pinakikiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Isa pa sa dapat po nating gawin, hindi lamang ang pagpapasalamat at pag-angkin sa mga pangako ng Panginoon, kundi tayo din po naman ay magkaroon ng damdamin para sa iba na sila po'y ating alalahanin at akayin sa harapan ng Panginoon. Di po ba mga kapatid, sa halip po na abalahin natin ang damdamin at kaisipan natin sa pagreklamo at di pagpapasalamat sa Diyos, abalahin po natin ang ating mga sarili na yung iba at kapwa-tao po natin o ating kapwa ay maakay natin at matutunan nila na sampalatayanan ng Panginoon. Bakit po? Babalik ang Panginoon. Hindi lamang yung ibang talo at higit ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Hindi na po napakahaba ng panahon o hindi natin pwedeng isipin na sa 2027 ganito o sa isang taon na ako maglilingkod sa Panginoon. Talaga pong malapit na ang Diyos. Gawin natin yung pinakamabuti nating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa kabila ng ating mga paglilingkod, ang Diyos po naman ay nagtatapat ng mabubuting bagay sa atin. Lagi ko pong binabanggit ito bilang naglilingkod sa Panginoon na nakakahiya naman sa Panginoon na kapag tayo ay nakakalasap at nakakaranas ng maraming pagpapalay. Abot-abot ang ating pasasalamat, galak na galak tayo at hamon na hamon tayo sa ating mga paglilingkod. Pero nawa tayo bilang mga anak ng Diyos, kahit dumadaan sa sitwasyong hindi mabuti, karapat dapat pa rin pasalamatan ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, dahil tayo mga iniligtas ng Panginoon, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo. Halimbawa, tayo po ay nakakakita ng kapatid natin sa Panginoon ng hihina, pinanghihinaan ng loob. May trabaho tayo mga kapatid, akayin natin siya sa pagpapasalamat, patuloy na pagpapasalamat sa Diyos at ipaalaala natin, kapatid, tayo ay karapat-dapat sa puot ng Diyos. Pero tayo ay pinili ng Panginoon upang kanyang iligtas. Sapat na po yun. Yung maisip natin na hindi tayo ang dulo ng pagkakalagyan o patutunguhan ay ang impyerno, kundi ang sabi ay iniligtas tayo ng Panginoon. Kaya nabanggit dito, pagdating ng 14, mga kapatid, ipinapakiusap ko din naman sa inyo, pagsabihan ninyo ang mga tamad, pasiglahin ang mahihina ang loob at kalingain ang mga nanghihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Tayo bilang mga Kristiyano, nanghihimagod po tayo para alalayan yung nanghihina. Pero kailangan daw po natin sila'y alalayan, tulungan sila na mga nanghihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Oo, napapagod po tayo para akayin sila sa pagpapatuloy. Pero isa sa dapat nating maging damdamin ay maging matyaga. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Mahalaga po yung pagmamalasakit, pagtutulungan, pag-aalalayan. 16. Magalak kayong palagi kayong manalangin. Kaalinsabay ng ating mga pagpapasalamat at paglilingkod ang laging pagdulog sa ating Diyos na pinaglilingkuran. At kahuli-hulihan,
Babalik po tayo dun sa ating talatang binasa. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tulungan tayo ng Panginoon sa lilipas at matatapos na taong 2025. Magnilay-nilay po tayo. At huwag nating pasalamatan ang Diyos dun lang sa mabubuting bagay, maraming pagpapala, hindi lang sa panahon ng kalusugan, bagkus sa lahat ng bagay, sapagkat yun ay niloob ng Panginoon. Kaya walang bahagi o walang puwang po ang pagrereklamo, walang puwang ang pamhihina. At kung nararanasan po natin yan, alam po natin may mga kapatid na aalalay sa atin sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon. Sabi dito sa 18 pa rin. Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Alam po natin, kung mayroon tayong tinanggap at pinagkaisahan o sinang-ayunan, pinagpasakupan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At tiyak po natin, mga pangako ng Panginoon, muli papasok ang 2026, natapos ang 25, punong-puno tayo ng mga pagpapasalan at muli magbibigay ang Diyos ng mga dapat at mga sitwasyon na ipagpapasalamat natin sa Kanya sa taong 2027. Purihin ang Panginoon. Isa po sa nais po natin at magawa po natin bilang mga anak ng Diyos, pinag-isa ng Panginoon, may trabaho po tayo. Yun po ay ang pagpapaalalahanan sa isa't isa, magpanalanginan sa isa't isa, mag-alalayan sa isa't isa. Kung may mga kapatid po tayong nanghihina, trabaho natin tayong mga pinapatnubayan ng Banal na Espiritu ang sa kanila ay umalalay upang makapagpatuloy sa landasing ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos po natin tapat. Ang Diyos po natin mabuti. Kung mayroong pinakamalaking dahilan para pasalamatan ng Diyos, hindi tayo inilagay ng Diyos sa pagkapahamak. Hindi ibinaba sa atin ng Diyos ang matinding puot para tayo ilagay sa lugar ng impyerno. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Nilaanan tayo ng isang lugar. Mismong ang Diyos ang gumawa ng tahanang ating pong tatahanan na walang iba tayong makakasama doon kundi ang ating Panginoon. Karapat dapat ang Diyos sa ating mga paglilingkod. Magpatuloy po tayo, anuman ang sitwasyon, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat tama ang kanyang mga gawa, tama ang kanyang pasya, tama po ang kanyang mga plano sa ating mga buhay. Walang pagkakamaling pahihintulutan ang Panginoon. Sa paningin lang po natin at damdamin na yung nangyayari sa buhay natin ay mali at hindi mabuti. Pero alam ng Diyos yan na ikabubuti po natin ang lahat ng yan. Kung mayroon tayong dapat gawin, pasalamatan at patuloy na paglingkuran ang Panginoon hanggang sa muli niyang pagbabalik. Mga kapatid, patuloy nating gawin kung mayroon po tayong mga kaibigan, kakilala sa Facebook, trabaho natin ang sila'y alalayan kung nanghihina ay patuloy na paalalahanan, magpakalakas at magpatuloy sa bahaging paglilingkod. Kami din po naman, bilang mga lingkod ng Panginoon, kailangan natin yan. Hindi lang yung mga membro, hindi lang yung mga kapatiran, yung mga lingkod ng Panginoon, napakahalagang lagi po tayong nagpapanalanginan kung may mga bagay na dapat pong sawayin sa isa't isa. Anong sabi? Magpaalalahanan po tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Trabaho po natin yun. At kung tayo naman po ang pinapaalalahanan, ano po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, huwag natin pagwatagyasin ang ating mga puso. Yan ay akay ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin upang magawa po natin ang kalooban ng Panginoon. Pagpalain po tayong lubos ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Magpatuloy po tayo hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Magpanalanginan po tayo. Kung kinakailangan pong magkaroon tayo ng personal message sa mga kakilala natin, para maalalayan po tayo, gabayan ng salita ng Diyos, ay gawin po natin sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu. Kung may mga panalangin po tayo, pwede rin po nating mga prayer request ilagay po sa ating mga comment. At sa makababasa po nito ay malaking bahagi para po tayo ay magpanalanginan. Magampanan po natin at malakaran po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos.
na isang trabaho po natin ang alalayan ng nanghihina, alalayan ng mga nangangailangan, tulungan at biyayaan po tayo ng Panginoon. God bless po. Tayo po ay manalangin at patuloy na purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise you, Jesus. Purihin kayo, aming Panginoon. Kayo ay Diyos na napakabuti. Kayo ay Diyos na dakila. Salamat po sa inyo. Sige nga po mga kapatid, sabay-sabay tayong mag-pray. Kung may nababasa po tayong kapatiran sa mga comment na naririyan at kung may mga pray request, huwag po nating kaligtaang ilapit, idulog sa ating Diyos na mabuti, makapangyarihan, maaasahan, isang Diyos na mabuting muog at laging mapagkakanlungan. Purihin kayo, aming Panginoon. Salamat po sa inyo. Walang dahilan upang hindi kayo pasalamatan ng inyong mga inligtas. Sapat na at maaring sa panahong ito wala kaming tangang anumang kayamanan, pero totoo kayo. Nagligtas po kayo at hindi kami mapapakuntas sa tiyak na pagkapahamak, kundi inalis po ninyo ang puot sa amin bilang mga taong nagkasala, at ito'y isang malaking dahilan para kayo'y aming pasalamatan. Bakit po? Sapagkat kami tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lilipas ang mundong ito, ang aming mga suliranin, ang aming mga karamdaman, ang aming mga kakapusan, ang mga paghihirap namin sa mundong ito, pero may nakahanda kayong isang mabuting lugar na kung sa panahong ito ay nakakadanas kami ng mga pag-iyak, panghihina, nakakadanas kami, Panginoon, ng kahirapan ng buhay, pero may inahanda kayong isang kayamanang hindi mauubos, isang lugar na kung sa ay wala na kaming sakit, isang lugar na kung sa ay mismong kayo ang magpapupunas ng aming mga luha. O napakabuti ninyo, aming Panginoon. Tinulungan po ninyo kami, panampalatayanan ang inyong mga salita at pananganan ang inyong mga pangako, na kami minsan isang araw ay susunduin po ninyo sa mundong ito na may katapusan, may mga kasiraan, at dadalhin sa isang lugar na kaganap at kasiyasiya. Kaya salamat po, malaking dahilan para pasalamatan at paglingkuran ang inyong napakadakilang pangalan. Pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundong ito. Makapagpatuloy kami hanggang sa hangganan ng aming lakbayin bilang mga lingkod po ninyo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Puspusin, Panginoon, ng pagpapasalamat ang aming mga puso at kaisipan sa mabuti at sa masamang nararanasan po namin. Tama ang inyong pasya at dapat kaming magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tulungan po ninyo kaming maging malakas sa patnubay ng banal na Espiritu at laging makapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sambahin po kayo, aming Panginoon, basbasan po ninyo ang araw na ito para sa inyong mga lingkod. Purihin kayo. Ito pang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. God bless po sa ating lahat. Patuloy tayong pagpalain ng Diyos at samahan sa lahat ng pagkakataon.